Isa pong magandang araw muli sa inyo mga giliw kong kapatid sa pananampalataya. Muli po tayo ay natipon sa pook na ito o sa platform na ito upang ating pong muling pagnilayan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Muli po ang inyong kapatid at lingkod sa pananampalataya si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. Na kung saan ngayon pong araw na ito, isa pong malaking karangalan na muli ay ang inyong pong abang lingkod ang maghatid ng mensahe o manguna sa pagninilay natin sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. Kaya po bago po natin simulan ang ating pong pagtalakay o pagninilay sa mga salita ng ating dakilang Panginoon, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na dumulog tayo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang mataimtim na pananalangin. Sapagkat alam po ninyo mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, ang panalangin po ay napakahalaga lalo na po sa buhay ng isang mananampalataya. At lagi po nating tatandaan mga kapatid na ang panalangin po ay ang ating paraan upang tayo po ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Panginoon. And we study that prayer, it is a two-line communication. It is not only our way to communicate God, but God Himself ay nakikipag-communicate sa atin through prayer. And prayer ay, ito po ay napakahalaga. Para po itong dugo. Kumbaga, it is an integral part of our Christian life. Kumbaga po, 'pag sinabing integral, ito po ay bahagi, napakahalaga nito na hindi po ito puwedeng mawala sa atin. Kaya po, tayo po ay dumulog, sa ating dakilang Panginoon sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami pinagkalooban mo ng pagkakataon na amin po, Panginoong, maranasan ang iyong pong pagpapala, maranasan po namin ang iyong kapagpapatawad at ang iyong biyaya, Panginoon. Salamat, O Ama, muli sa araw na ito sapagkat kami po ay tinipon mo sa pook na ito, sa pook panambahan upang amin pong sambahin at pasalamatan ang iyong pong dakilang pangalan. Ama, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, amin pong dinadalangin na kami po ay tulungan mo na maging bukas ang aming isip at ang aming puso upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Isinasamo po namin na ilayo mo kami sa anumang bagay na makakapagbigay po ng distraction upang hindi namin maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Muli po, katulad ng nabanggit ng inyong abang lingkod na muli po ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral po natin sa mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. Noong nakaraang linggo po ay ating pinasimulan yung pong ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Roma o sulat niya sa mga taga-Roma. So, sumulat po ang atin pong si Apostol Pablo, sinulatan po niya yung mga grupo ng mananampalataya na nasa nga Roma. Hindi po ito nangangahulugan na ito ay yung mga Romano or mga Italyano yung sinulatan niya, but ang sinulatan niya po ay yung grupo ng mga mananampalataya na nasa sa Roma, which is composed of Jews and Gentile. Kasi po, balik tanaw po tayo sa kasaysayan kasi napakahalaga po nating maunawaan din yung kasaysayan, yung history of the church, yung world history, yung ancient history, mga kapatid, in order for us to really understand the context of the letter na ginagawa po o sinulat po ni Apostol Pablo. So, si Apostol Pablo po siya ay sumulat sa mga mananampalatayang nasa sa Roma na kung saan ang kanya pong liham ay dinala ng isang aliping babae na ang pangalan po ay si Phoebe, na kung saan ay siya po yung nagkalatas
kumbaga na nagdala, ng liham sa mga mananampalataya at siya rin po yung bumasa dun sa mga mananampalataya. Kumbaga, meron pong pastoral letter si Apostol Pablo and si PB ay, binasa niya doon sa mga mananampalataya. Kasi nung mga panahon po yun si Apostol Pablo wala pa sa Roma. Kumbaga hindi pa siya nakakapunta doon. Ngunit sinulatan niya yung mga mananampalatayang nasa sa Roma. At ang kanya pong kung ang konteksto ng kanyang sulat ay upang ipaalaala sa mga mananampalatayang naroroon na sapat yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga po, sa ating pong mahaba ng mga linggo, sa mga linggong nakaraan, ay atin pong pinag-aaralan ang kanyang liham na ito na kung saan may pamagat po ito na The Gospel of Grace. Kaya naman po nandito na po tayo sa kabanata 8 at mga talatang una hanggang na pong 13. Kaya ngayon nung nakaraang pong linggo ang ating pong pinag-aralan mula po doon sa talata 1 hanggang na pong 8 na kung saan ito po ay may titulo na There is no condemnation. Yun po yung titulo nun na kung saan sinasabi nung wala ng anumang paghatol yung nakay Kristo. Kaya ang pagkakasabi po doon sa translation po ay ganito na ang pagkabanggit po dito sa New International Version ng Bible, sabi ang pagkakabanggit po ay ganito. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kapag po narinig natin yung salitang therefore o sa Tagalog sa makatuwid, ito po ay nagpapahayag na merong conclusion. At ito po itong conclusion na ito ay base do sa mga naunang kapahayagan ni Apostol Pablo sa mga naunang kabanata nitong pinag-aaralan natin, 'di po ba? Kumbaga ay meron siyang madiing conclusion na kung saan sinasabi niya, wala ng paghatol yung mga na kay Kristo. So ibig sabihin ay sa ating buhay nung tinanggap natin si Jesus kasi alam niyo, kahit ano pong gawin natin, we cannot make ourselves right in the eyes of God, not unless we accepted Christ. Why? Because Christ is the only way that He is the um, siya po yung propitiation of our sins. Siya po yung the great sacrifice and the perfect sacrifice, the atonement, di po ba, sa ating pong mga kasalanan. Kasi ayon po sa batas ni Moses, ipinag-uutos po doon na merong a yearly sa kautusan po ni Moses na kinakailangang para matubos yung kasalanan ng tao, maghahandog ang mga Israelita ng dugo ng isang hayop, yung unblemished animal sacrifice, mga kapatid. And for the longest years ay ginagawa po 'yan. At sabi nga po ng banal na kasulatan, hindi kayang baguhin ng dugo ng hayop yung ating buhay. Kaya naman, for God so loved the world so that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus. And Jesus took um, our sin. 'Di ba? Siya yung kumuha ng kasalanan natin at siya yung napako, 'di ba? Kaya maldiing sinasabi ni Apostol Pablo. So ngayon ang tanong dito, pastor, paano ba 'yun? Papaano ba kinakailangang mabuhay tayo doon sa biyayang 'yun? Kumbaga sabi, nung tinanggap natin si Jesus, wala ng paghatol sa atin, hindi dahil sa mabuti ang ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus, mga kapatid, 'di ba? Kaya naman ngayon po gabi ito pag-aaralan po natin on how to live our lives victoriously and how to na ano ba yung kinakailangan nating gawin. Kaya naman po atin pong muling basahin yung pong mga sumunod na kabanata na kung saan ay makikita po natin ito dito sa kabanata 8 pa rin at sisimulan po natin sa talatang siyam. So verse 9 to 13. And
let us read together these verses. Ang pamagat po nito ay obligated to the Spirit. Okay. So sabi po dito, let us read. Okay. Sabi po, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. So ito po ay kaugnay doon sa mga sinasabi ni Apostol Pablo doon sa verse 8, di ba? So kasi sabi doon sa verse 8 kasi, and those who are in the flesh cannot please God. Yan yung madiing sinabi ni Apostol Pablo doon sa previous verse. Pero ngayon sa verse 9, sabi niya, however, subalit, yan po pagkakasasawi ang Tagalog, sabi niya, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, yeah, but if anyone does not have the Spirit of Christ, does not belong to him. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. So then, brethren, we are not under obligation. Brethren, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh, for it is our living according to the flesh you must die. But if you by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Okay, so ito po yung ating pag-aaralan, ito po yung ating pagninilayan sa umagang ito o sa araw na ito pong mga sinabi ni Apostol Pablo. Maiksi lamang po ito, pero ako'y naniniwala na ito po'y punong-puno ng theology, ng doktrina, at punong-puno po ito mga kapatid ng mga katotohanan na magbibigay kalakasan po sa bawat isa. So atin po itong pagnilayan. Sabi po dito ganito. Okay. So Romans 8 verse 1 to 8, sabi doon, there's no condemnation in Christ Jesus. Katulad po ng nasabi ko kanina. Kaya nga naman po, atin po itong i-review. Sabi po dito ay ganito. Yan. Because of what he done on the cross. So wala na tayong condemnation dahil do sa ginawa ni Hesukristo sa ibabaw ng krus. Sabi po do sa Galatians chapter 3 verse 13, sabi po niya, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us, for it is written, curse is everyone who is hung on a pole or hung on the cross. Yan po sabi. Kumbaga, nire-review lang po natin yan para mas maunawaan po natin yung mga pag-aaral natin ngayong araw na ito. Ganito pa po ang sabi. Obligated to the Spirit. So ano po bang ibig sabihin ng salitang obligated? So sa Latin po, ang ibig sabihin po no obligated, it is derived from the Latin word which means obligare. So obligare, ginagamit po namin din yan dito, yung salitang dito sa Italian. Ang ibig sabihin po noon, tayo nire-required. So sa Latin, ang tawag po diyan obligare o obligatus. Obligatus ang tawag po. So sa English, ang sabi po sa English, oblige, obligate, obligated, past participle. So ang meaning po nito, require or compel to undertake a legal or moral duty. So dito po iikot yung pong pag-aaral po natin. Sabi po dito, yung kahulugan po ng salitang obligated ay require or compel. Kung mapapansin niyo po doon, open and close parenthesis, someone. Okay, someone. So, ito po ay para sa tao. Kumbaga, noun, sa noun po ito tumutukoy. Sabi po doon, to undertake a legal or moral
duty. Okay. So maliwanag po tayo doon na ang ibig sabihin po nung obligated or sa Latin, obligatus ay we are compelled to undertake a legal or moral duty. Then sabi po dito, however, you are not in the flesh but in the spirit. Okay. It is in regards to what Paul has said to the previous verse na sabi niya, oh, there's no condemnation in Christ Jesus. Okay. Very good. Tinanggap natin si Jesus. And Jesus give us life. He sent us His Spirit. Di ba? So yung laman natin, sabi dito, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Di ba? Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Nabubuhay na tayo para kay Kristo o nabubuhay na tayo ayon sa Espiritu Santo. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanya paring pahayag o kanyang sulat dito po sa mga taga Galatians chapter 1, Galatians chapter 2 verse 20, ganito po ang pagkakasabi niya kasi gusto ko pong makita natin ito pare-pareho na kung sa binibigyan din po ni Apostol Pablo itong pananalita niya dito sa mga tiga Roma na hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili lang. Sabi niya po dito ay ganito, Lord, I have been crucified with Christ. He is talking to himself. Yan. He's talking about himself, sabi niya. I have been crucified with Christ and it is no longer I who lives. The same thing dito sa verse 9 ng Romans, yung sinasabi niya. However, you are not in the flesh but in the spirit. Yan yun. Sabi dito, but Christ who lives in me. And the life which I have now lived in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So sabi niya dito, if indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Pansinin natin itong verse 9, ha? Hindi na kayo nabubuhay. Ito, ganito ang usapan, no? Ganito ang pagkakasabi ni Apostol Pablo. Ganito kumbaga, ina-assume niya yung kausap niya ay hindi na nabubuhay sa laman. Kasi ang kausap niya dito yung mga mananampalataya. So, he is assuming that this so-called Christian in Rome, they were not living according to the flesh. But, dito sa pala meron pa siyang pasubali. Sabi niya, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Pansinin po natin. Diba? Aliwanag po ang pagkakasabi doon. Na sino mang walang Espiritu ni Kristo, hindi siya kabilang dito. Totoo po yun. Kaya sabi po ay ganito. Yan. Galatians 5:19. Paano ba natin masasabi na tayo ay nabubuhay pa tayo sa laman o nabubuhay na tayo sa Espiritu kay Kristo Jesus? Sabi po doon sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, ito po very frequent na ginagamit po sa atin sa simbahan at ito po ay mahalagang maunawa natin. Sabi dito, now the work of the flesh are evident. Ito ha, sabi po niya, ang gawa ng laman ay nahahayag o hayag ang gawa ng mga laman. So ano yun? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealous, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Sabi niya, this is the work of the flesh. So if someone professing that he is in Christ, but this thing is still evident in his life,
then we need to revisit our faith, we need to revisit our theology, we need to revisit our heart. Why? Because flesh and spirit will not come together. What do I mean? Because ang sabi po ng banal na kasulatan, ang lahat ng nais ng laman ay pakikipag-alit sa Diyos sa wikang Tagalog. Ibig sabihin, anything that the flesh did, it angers God. Kasi yung nais ng ating laman, katulad po ng napag-aralan natin nung nakaraan, yung gratifying ourselves. What does it mean gratifying ourselves? Making ourselves, kumbaga, pinasasaya natin, binibigyan natin ng contentment yung tawag ng laman, mga kapatid. So ngayon, alam niyo mga kapatid, itong bagay na ito, dito maraming natitisod, eh. Kasi alam niyo bakit maraming natitisod dito ng mga kapatid? Kapag kasi napagwikaan o napagsabihan na palalahanan ng kanyang leader, ng kanyang pastor hinggil sa mga bagay na ito, yung kapatid, "Eh, sino ka para ako'y hatulan?" Eh, sabi dun sa unang Juan 1:9, eh, kapag, ah, ah kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan at tayo magbabalik loob sa Diyos, ay tayo patatawarin ng ating Panginoong Diyos. Yes, naintindihan ko po yun, and we need to understand the context of that verse na sinabi po ni Apostol Juan. Ang kausap po ni Apostol Juan dito, yung mga mananampalataya sa Efeso. Kasi si Apostol Juan, nung sumulat, ay nandoon po siya, nakatira po siya dun sa Efeso, at doon nga po siya inabot ng kanyang kamatayan sa lugar na yun. At alam po naman natin ang lugar ng Efeso, ito po ay lugar na kung saan, evident po itong mga bagay na katulad ng sinasabi ko sa inyo, and ito po ay, nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay ng mga mananampalataya ng panahon yun. So kahit ngayon sa panahon natin ngayon mga kapatid, 'di ba? And one thing, na mapapansin natin especially nowadays, alam po ninyo, as from, upon recording this message mga kapatid ay, one of the, sabihin natin very vocal when it comes to his Christian faith in the America, his name is Charlie Kirk, was assassinated during his talk in University of Utah. He's just only 33 years old, and someone took his life because those people maybe don't want to hear the truth. And that is, mga kapatid, very evident po 'to sa panahon natin. Kaya naman sabi po dito mga kapatid, ay ito'y pinaalala kasi sa atin upang makita natin na yung estado ng atin pong pananampalataya, yung estado ng ating Christian life sa harapan ng Panginoon sa panahon nating ito, mga kapatid. So, ipagpatuloy po natin, sabi po dito, "If Christ is in you," okay, this is a bit, kumbaga rhetoric, um, um, word o ito rhetoric question o ni Pablo, sabi niya, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness." Nino? Righteousness ni Jesus. 'Di ba? Hindi yung righteousness natin. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Sa madaling salita, dito po ay ipinakikita o itinuturo ni Apostol Pablo na kahit tayo ay patay sa kasalanan, patay tayo dahil sa mga kasalanan natin, ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo upang tayo magkaroon ng buhay. Alam niyo, day by day, we need to live according to Spirit. I know hindi po madali because many times we stumble kasi we are in this
world na magkabi-kabila, nandoon po yung tukso, yung kasalanan, and people tempt even the very elect himself who was tempted to do sin. Diba? Pero alam po ninyo mga kapatid, mahalagang ganito mapag-aralan natin, maunawaan po natin ito. Dahil kung hindi, tayo po ay magpapatuloy at parang ang atin pong pananampalataya ay dekorasyon lamang sa ating pangalan, mga kapatid. Kaya sabi po niya, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, that is the Spirit of God. He who raised Christ Jesus from the dead will also give the life to your mortal body through His Spirit who dwells in you. Katulad po nung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa Galatia 2:20, sabi niya, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili, which means that Paul died to himself and let Jesus live through himself. And ang declaration pa nga niya, gusto niyang mabuhay. Ang buhay na kinabubuhay niya ay buhay na para kay Jesus. Sabi dito po sa Romans 6:13, balikan po natin ito. What shall we say then? Are we continue to sin that grace may increase? May it never be. How shall we who died in sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized in Christ Jesus have been baptized into His death? So, binalik ko sa ating pag-aaral ngayon upang ipaalaala sa atin, sa bawat isa sa atin na if we declare na tayo ay tinanggap na natin si Jesus, dapat namamatay po yung dating ikaw at nakikita na yung bagong tao. Tandaan po natin 'to. Ang diablo, mga kapatid, he will call you not in your name, but he will call you through the sins that you have made, that you have done. But look, Jesus, God is different. He will call us in our name. And God will change our name. Papalitan ng Diyos yung pangalan natin kasi bagong tao na tayo. I will give you an example. Peter, ang kanyang pangalan ni Simon. Diba? Sabi po doon sa Gospel of Matthew, sabi po doon. And for you, ang tanong ni Jesus, what people say about me, sabi ng mga apostol, someone say that you are Elijah, that you are Jeremiah, one of the prophets, you are John the Baptist. Because those people see what Jesus did was ginawa rin ito ng mga apostol, ng mga propeta during that time. But Jesus asked his disciple and said, how about you? Anong masasabi niyo tungkol sa akin? And then, Simon Peter or Simon responded, you are Christ, the Son of the living God. And Jesus answered, you are, sabi niya, mapalad ka, Simon Bar-Jonah. Ibig sabihin, anak ka ni Jonah, Simon. Sapagkat hindi ito inihayag sa iyo ng laman at ng dugo, but ito'y inihayag sa iyo ng aking amang nasa sa langit. Buhat ngayon, sabi ni Jesus kay Simon, you will be called what? Peter. Di ba? Which means rock. It signifies it's unmovable, 'di ba? It signifies yung permanence, sa tawag po namin sa Italiano no, yung permanenza. Kumbaga you cannot be moved. That is the same thing that God is doing to us if
He called us and gave us His Spirit. Jesus is changing our name, changing our, kasi kung dati ikaw ay si ganitong magnanakaw, ikaw ay sa ganitong babaero, ikaw ay sa ganito. Nung makilala mo sa Jesus, ikaw ay binago niya. At ang nakadikit na sa pangalan mo ngayon, ikaw itong ikaw servant leader ka ng Panginoon. Ikaw yung servant niya, di ba? So binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Diba? So, tandaan po natin, yung pinag-aaralan pa natin, obligated in spirit, at ang meaning po nung obligated or obliged ay we are compelled to do, required or compelled to do. Diba? So, compelled po tayo doon. Yan. Sabi po dito, so then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. Nakita na ninyo? For if you are living according to the flesh, you must die. But if the by spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. Yan po. Mga giliw kong kapatid, sa pananampalataya. Katulad nung meaning na sinasabi natin na we are compelled to do what is a moral thing, kumbaga. We are compelled to do according to the law or moral duty natin. If we are Christian, if we are really Christian, mga kapatid, we are compelled. We are compelled to do what the Spirit asked and said na gawin po natin, mga kapatid. Tandaan po natin ito na mahalaga na tayo'y mabuhay doon sa katotohanang itinuturo sa atin. Buhay po natin ngayon, mga giliw kong kapatid sa pananampalataya, ang daming sumisigaw na Kristiyano ako, nabubuhay ako ayon sa nais ng Panginoon. Yan po ang mga kapahiyagan. Subalit ang buhay ay kaiba ayon doon sa kanyang ipinahahaya. Ang buhay ay nagpapakita ng makasalibutang pamamaraan. If we really live in the Spirit, we need to learn how to deny ourselves and let us embrace what Jesus has told us to do. We are aware. I assume that every one of us is aware to what is happening now around us, especially to our beloved country in the Philippines. Left and right yung corruption ng ating sa ating pong bayan. We see the injustice. We see everything na hindi po talagang nakapagbibigay po ito ng hapdi sa puso ng isang tao, lalo na ng mga taong nagmamahal sa bayan po natin. And we as a Christian, we are obligated to do our part. Not to go to the street and protest. Well, I believe we can participate. Not in the form of violence. But we need to be vigilant. We need to become light and salt doon sa lugar na kung saan kinangangailangan ng liwanag. And I believe if we live in the Spirit, we are the light. Yun po sabi ng banal na kasulatan, mga giliw kong kapatid. And it is our obligation to tell the truth, to live the truth, to share the truth. And let us be vigilant and let us continue to pray for our beloved country, for our beloved people, for our beloved church. Let us continue to pray that God
will touch the heart of every individual, every true Christian. Because I believe that there is no impossible to the God who created the heaven and earth. That there is no impossible to the God who give us life. He give us freedom. We can defeat the lies of the enemies because we are obligated and His Spirit is in us. So let us start it in ourselves. We need to live in the Spirit. I know it is not easy. Some pastors say, sabi nga ni Pastor Peter, Christian life, it is not hard. It is impossible. Really, it is impossible. That is true. So that's why we need to pray. We need to live according to what the Bible has said. Brothers and sisters, my message today, I hope that it will give us enlightenment. Let us continue to pray for our family, continue to pray for our church, continue to pray for our leaders, especially to our pastor. And let us continue to wait upon the Lord. Because the Bible said, those who wait for the Lord, those who wait upon the Lord will renew their strength. Alam ko pong marami sa atin ang pagod na for the situations that we going through right now. But you, as a children of God, as a servant of God, as a servant of King of Kings and Lord of Lords, do not be weary. Let us continue to do what God has commanded us to do. Nawa mga kapatid, sa kunti ko po naibahagi ngayong araw na ito sa inyo, tayo po ay nagkaroon po ng pagkaunawa. At sa lahat po ng maabot po ng mensaheng ito, sa lahat po ng makakapanood po ng maiksing pagninilay nito, hangad ko po at dalangin ko po, nakatagpuin tayo ng Panginoon sa ating pong mga pangangailangan sa buhay na meron tayo, ano man yung problema, pinagdadaanan po natin. Dalangin ko po na sa ating pong paglakad sa problemang kinakaharap po natin, huwag po tayong manatili, kundi lagi natin tandaan, we never walk alone. Because Jesus promised, I will never leave you orphan. I will send the Holy Spirit. Yun po yung sabi niya. Let us continue to do the task that God has commanded us to do. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this devotion, for this wonderful words and meditation and reflection that you gave to us, O Lord God. I pray to those who will reach this video, this message, O Lord God, that you will touch their heart, that you will make a way for them, O Lord God, that you will give them healing, restoration, give courage, O Lord God. And I pray, Lord God, that you will continue to bless the brethren in Father's House of Arabia. I pray that you will continue to give a strength to Pastor Marvin, continue to protect his family, continue to sustain yung gawain mo po, Panginoon, sa Saudi Arabia, Panginoon. Ito po yung aking samot na langin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa muli po nating pagkikita, mga kapatid, sana po ay tayo ay
pagkalooban palagi ng Panginoong Diyos ng kalakasan. At ipanalangin din po ninyo ang ating pong gawain dito po sa Europa, na nawa kahit po tayo maliit, tayo po ay magsilbing ilaw dun sa mga nadidiliman. Magpagamit po tayo sa Diyos na buhay na ating pong Panginoon. Salamat po mga kapatid.